Panibagong araw, panibagong buhay mga kanoo. Welcome again to another vlog. Ngayong araw, samahan niyo ako mag-prepare ng pang-ulam ko sa school. So pagka mahal-mahal na ng bilihin ngayon, lalo na itong manok. Pero wala tayong magagawa at arila ang tunay na napakadaling i-prepare na pambaon sa school. Ari kasi ibababad ko at lalagyan ko na ng mga pampalasa para bukas ng umaga bago ako pumasok sa school, ang inay na ang bahalang magluto na rin. Naaliwagan pa kasi siya kung siya pa ang maglalagay ng kung anik-anik na mga pampalasa din kaya ako na yung nag-iintindi bago sumapit ang pasukan. Ko lang pero kidding aside, ayan, so pagkakagising ko ng morning, papasok na lang ako at may baon na nakahanda na lahat. So ituloy na natin ang paggagayat na ring manok at makikita nyo akin ang china-chop-chop, ginagayat, ginugutay-gutay aring mga manok na are. So kung mapapansin nyo, gutay-gutay na siya. Hindi ko na alam kung anong gayat ang ginagawa ko, pero ganito lang ako magayat ng manok. At pagkatapos ko pong gayatin, aring ako, tapos na ang ating pangbaon. At ayun na nga, after so many years of preparing, ayan, so natapos na tayo mag-prepare ng ating pang-ulam bukas sa school. Ito naman ako ngayon, hindi matali kung ano-ano na namang ginagawa. So ngayon nagpe-prepare naman ako ng pang-merienda namin ngayong hapon. Ari nga ho pala ay nabili ko lang kanina nung ako'y pauwi, doon sa may Kanubing Uno, doon din naman sa pinagbilhan ko ng manok. Ako nga ay nagulat pa sa presyo na ring saging at napakamahal ga namang inam. At ayun nga kanina habang ako'y bumibili ng manok, aking nasulyapan aring saging na ari. Dilaw na dilaw ga naman. Kaya tinanong ko yung tindera kung magkano aring saging. Ang sabi ga naman, 2 piraso 5 piso iha. Kaya ang sabi ko, ay sige po, hindi po muna. Pero maya-maya sabi niya, ay siya sige ining, 5 piraso 10 piso. Kaya ayun, nakumbinsi ako ni Ali bumili. Baka sabihin nyo, binarat ko si ate ha, hindi ha. Pero maikwento ko lang sa inyo, arihong tawag sa aming lugar ay Pulong Sagingan. Ako kasi ho'y taga din sa Baruyan. Ang sityo po namin ay Pulong Sagingan. Kasi nung una din sa amin, napakarami talagang puno ng saging bago kayo makapasok din sa aming looban. So hindi naman sa pag-aano, din sa may harap ng bahay namin ay napakadaming tanim ng lola na saging. So makikita mo buwan-buwan, maya't maya ay titiba ka ng titiba ng saging. May pang-ulam ka pang puso pag nakakita ka ng umuusbong na puso ng saging. Pero ngayon ay pinaalis na ho din sa aming harap bahay at tuong napakagubat namang tignan. Baka mamaya-maya pat may sawa doon ay tunay na, karipas ng takbo. Pero meron pa rin naman po din sa likod bahay ay iilan-ilan at iisa pa ang buwig, hindi pa tuong nagsisilakihan. Pero ano't ano pa mamaya ay makakatiba na din tayo. So ayan, balik tayo dito sa ating lulutuin. Ayan, nagtatanggal na ako ng wrapper. So maya-maya ay sisimulan na natin siyang lutuin. Po. At ayun nga, balik po tayo din sa ating ginagawa. Ako ho'y magsisimula ng magbalot na rin. At nang maya-maya ay makakain na at talagang gutom na ang madam.
Maya-maya laang habang ako ay nag-iintindi din dumating yung magtaraya at nahingi ng bante. Ari pa lang nanay ito maya ay wala naman dalang kwarta. Kaya ari at ako'y bumaba muna at kukuha ng pera. Lihat turun. Julen. Turun. Sinitsitan ko nga ho ang aking tiyo at nakita kong dumaan din sa aming harap bahay ay sabi ko'y magkape muna at magturon. Ari nga ho palang aking tiyo ay kapatid ng nanay. Dalawa ho silang lalaki din na andun ho sa kanila yung isa. 5 ho silang magkakapatid, 3 babae at 2 lalaki. So, siya po yung pinaka-princess din at siya po ang pinaka-bunso. Yung 2 niyang lalaking kapatid ang nag-iintindi ng kanilang palayanan at ng mga naiwang palayan ng aming lola. Ano ho? At ayun na nga po, natapos na tayong magluto at ready na po ang ating merienda. Pwede na po tayong mamigay sa kapitbahay. At ayun na nga, hindi po natatapos ang araw ng ating madam dyan. So nandito naman ako sa aking garden upang i-check itong aking mga pinapupunlang mga sili, itong aking ginawang plat para naman aring ating mga tanim ay talagang gumanda ng kasing ganda ng madam. Ayun. So, biro lang. So, kailangan kasing kinocultivate natin yung ating mga tanim na itinanim, malamang.
So, ayan ho. Kasi yan pong aking mga ginawang plat ay talagang naging plat na talagang tunay. So, kailangan ho natin yung dasikin at ayusin, paambukin, o anumang term ang tama dyan. So, dapat po ay taasan natin ng kaunti para mas maging maganda yung pag-usbong ng ating tanim. So, ayan, makikita nyo, pala ng pala ang madam, tabi po nuno at talagang hapon na. Tunay na pag nanuno ay hindi makakaturo ang madam. Baka lumaki ang mga dapat lumaki ay talaga naman. Ayan, so inaalis ko po yung mga konting damo-damo na mga tumutubo dyan at mamaya-maya ay mauunahan pa niyang tumubo ng mas maganda ring ating mga itinanim ay hindi tayo papayag diyan. Yan ay mga peste diyan sa ating mga halaman. So, kailangan natin siyang alisin para yung halaman natin yung mas mag-grow. At ayan na nga po, binubungkal na ho ng madam aring ating mga tinanim. Kung makikita nyo ay malalaki na itong mga luya na una kong tinanim at itong tanglad. May ilang tanglad na hindi ganun sumibol dahil siguro sa init, ulan, paiba-iba. After ko naman hong magbungkal diyan ay nakakita ko din ng bunga ng papaya na dumidilaw na ay akin ang uunahan ng ibon at baka mamaya ay matuktok ari ay siya ang matuktokan ko. Ari, inaalisan ko ng mga tangkay yung ibang puno ng papaya nang gumanda aring bunga. Nang kasing ganda ulit ng madam, ano ho. Charot lang at baka mabash tayo. So, ayan, inaalisan ko lang ho ng tangkay para aring mga bunga ay mas lumaki pa nang kasing laki ng madam. Hindi ho. Kita nyo naman ang mga binti niyan at napakabuburok na. Dating parang tingting o kawayan ay ngayon ay parang puno na ng niyog na nagsisilakihan. At ayun na nga ho, kung makikita nyo, dala na ng madam ang papaya. At pumunta naman ho din sa kabilang puno at may nakita din. Maya-maya pa ay pumunta naman din sa kapitbahay at nakakita ng naninilaw na maliliit na papaya. Ari ho ay hindi aming tanim pero aming kukunin. After nyaan ay ito na yung aking mga na-harvest. After ko nga hong mag-garden ay ako muna ay panandali ang humiga din sa aking duyan at ako ay magpapahinga muna. Gawa ng mamaya ay papalabasin ko pa ang mga aso kahit nasa labas naman na sila. Ang ibig kong sabihin ay papaihian at papataihin gawa ng nagtatahulan na dun sa likod, gusto ng umalpas o gustong kung ano mang gustong gawin nila sa buhay. Ay ako muna ho'y magninilay ng pabahagya din at tuong nakakapagod din nga ang maghapon pero masaya naman at maraming natrabaho. After ko namang mamahinga at ari nga ay nailabas na rin ang mga haragan. Tunay na, kalilikot namang inam Dalang-dala naman ako sa paghila. Ano ga namang inam nga naman ang lalakas na ring mga asong ari. Ay garain nyo nga ho ay maikwento ko laang naman. Ay kayang dalahin o bitbitin yung mga bakal na yun o kung nakikita nyo man. Kayang-kaya yung bitbitin sa malayong lugar ay parang daig pa nag-gym ng mga ari Kainam. Pero ari naman hong mga ari ay talagang nakakawala ng stress sa bawat araw. At after nga ho ng maghapon ay tayo na may nandini na sa ating kwarto at gagawa naman ho tayo ng panturo natin bukas at talaga namang Monday na naman bukas. Kailangan na nating magsipag ulit. Kung mapapansin nyo ho aring aking electric pan ay tunay na nakatalikod at nagtatampot. Ako day maghapong wala. So, yun lamang po for today, guys. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye!